kanino? Isang babae, isang lalaki, tapos si Kuya Topto po at Ate Jocelyn. Nawala po sila ng malay. Ako lang po yung nakatakbo. Si Alin po yun. May kasama siyang isang lalaki. Naaalala mo pa ba kung ano yung tsura ng mga kumuha? Ano nga? Siya nga po, magkasama pa nga po siya isang babae. Sinasabi ni Elisa na si Luluror yung babae. Ito ba yung sinasabi mong babae? Parang siya nga po. Nakatakip ng itim ang kalahati ng mukha niya. Ito yung record ni Elmo Gatmaitan. Isa siyang tapos ng mental hospital. Hindi ligtas sa mga bata sa kanya. Anong plano mo ngayon? Bibigay ko sa kanila yung dalawang bata, ibibigay lang niya sa akin si Elisa. Come here, you little crispy! Akin na yung paa mo! Wag po! Okay! Nay, ano po nangyayari kay Ate Jocelyn at Kuya Tomtom? Nakita na po ba sila? Anak, wala pa kasing report galing kay Roman eh. Pero nakilala nila kung sino kumuha kay Tomtom. Si Merly po, di ba? Sana naman po maniwala po kayo sa akin. Anak, oo nga. Anak, pasensya ka na kung di ka maniniwala na boy sinyo. Akala kasi namin talaga patay na siya eh. Huwag po natin isipin yun. Ang mahalaga po, mailigtas na po natin si Ate Jocelyn at Kuya Tomtom. Nag-aalala talaga ako sa magkakapatid. Sana naman may magawa yung mga pulis sa pag-iimbestiga nila. Hindi naman tumitigil sila naman eh. Nangako siya na tutulong. Hindi ko kayo pababayaan, Dolores. Tutulong ako sa abot ng makakaya ko. Salamat, Victor. Pero naiintindihan ko naman na may mas malaking problema kang nilulutas. Ayos lang naman kung uunahin mo yung paghahanap kay Izel. Dolores, huwag mo nang problemahin yun. May whole departure order na si Izel sa immigration, kaya batas ng bahala sa kanya. Basta ako, tutulong ako sa inyo. Kaya to? Tatay Cardo! Tatay Cardo! Oh! Oh! Nakita ko po ito. Ano ba yan? Yeah. Ano ba to? Po yan. Oh, Dolores, Victor. Makikibalita lang sana kami. Pasensya ka na kung makulit kami, ha? Hindi, okay lang yun. Ako nga nahihiya sa inyo. Kasi hanggang ngayon, wala pa rin lead sa mga suspects. O Roman! O Roman! O, Dim. Bakit? Kailangan niyo po pumunta sa bahay. May nagpadala po ng package kay Tatay Cardo. Hindi ko alam ba't ako pinadala ng ganito. Hindi ko alam kung anong laman na itong CD na to. Cardo, isalpak mo na para malaman natin. Hello, everyone. Did you miss me? I did not. Well, gusto ko lang malaman nyo na I'm back. And yes, totoo nga yun. Buhay pa nga ako. So kung inaakala nyong tapos na ang laban, I'm sorry. Dahil ngayon pa lang siya nag-uumpisa. Tomtom? Jocelyn? Mga anak ko! Tomtom! Jocelyn! Alam mo, ate,
natatakot talaga ako. Akala ko puputulin yung kita ko eh. Lakasan mo yung loob mo. Hindi dapat tayo magpatalo sa takot. Baka mamaya, manginig na lang tayo dito. Tandaan mo, inaantay tayo ni tatay. Alam mo ate, ayokong makuha niya si Elisa. Kaya nagkasakit ng ganong kalala si Elisa. Sobrang takot niya kay Mang Lulu. Hindi mangyayari yun. Hindi papayag si Mang Victor at saka si Chang Dolores na makuha niya si Elisa. Alam ko, mag-iisip sila ng ibang paraan. Kaya dapat huwag tayong mawawala ng pag-asa. Di ba nga sabi ni tatay na hindi mananalo ang kasamaan laban sa kabutihan? Ano na gagawin natin? Yung anak ko nasa kanila eh. Roman, anong gagawin natin? Kuya, huwag kang mag-alala. Hindi ka namin iiwan. Hindi tayo titigil hanggat hindi natin sila nakukuha. Eh, paano kung hindi? Yung condition, may yung condition si Elisa, yung kapatid ng mga anak ko, mabibigay ba natin yung Victor? Roman! Ardon, di na siya kailangan sundin. Huwag tayo magpapadikta sa kanya. Ano ba tayo magpapadikta anong gagawin natin? Eh, paano kung hindi natin bibigay si Elisa, yun yung kapatid yung mga anak ko, Roman! Cardo, minaw ka. Makakagawa rin tayo ng paraan. Victor, walang paraan! Walang paraan! Mamamatay na yung mga anak ko! Mamamatay na yung anak ko eh! Victor! Victor! Hindi ko gusto yung sinabi ni Lulu. Pero hindi naman natin gagawin yun eh. Para sa tingin niya, kaagka tayo sa kondisyon niya? Hayop na Lulu yan. Natatakot ako. Anong gagawin natin? Ayokong ibigay si Elisa pero nag-aalala ako para sa mga pamangkin ko. Pero huwag ka mag-alala. Nakakaisip na tayo ng paraan kung paano natin sila maliligtas. Papatulong tayo sa mga pulis. Di ba naman nangyari? Ano yung nasa CD? Tungkol kaya yung kay na Ate Josie at kay Tom Tom? Hindi ko nga rin makita o kaya marinig yung nasa video eh. Ba't natin malalaman? Basta. Malakas yung kutob ko na tungkol to kay Kuya Tom Tom at Ate Jocelyn. You know, it's hard to speculate eh. Tanungin na lang natin sila. Hindi na sasabihin yun. Pinalis na nga nila ako nung papanoorin nila yung video eh. E di ibig sabihin, bawal sa bata yun. Okay, mas natin Jocelyn at Kuya Tom Tom, no? Paano kaya natin sila matutulungan? Hindi ko rin alam eh. We could only pray for them. Tama. Hindi sila papabayaan ni Papa Jesus. Lagi lang tayo maniniwala sa Kanya. Papa Jesus, sana po ligtas pong makauwi dito sila Kuya Tom Tom at saka Ate Jocelyn. Papa Jesus, huwag niyo po kaming pababayaan. Iligtas niyo po kami kay Aling Lulu at Mang Elmo. Masama po silang tao. Huwag niyo pong hayaan na magtagumpay po sila sa masasamang plano nila kay Elisa. Oh! Ba't kayo tumigil? Di ba kayo naniniwala sa kanya? Sa God nyo? Yeah. Kaya lang, nangitim na kasi yung tuhod ko sa kakadasal sa kanya. Hindi naman niya ako napagbibigyan. Si Magnificence, sobrang bilis ng lahat. Tapos, nabuhay pa ako ulit para makasama ko si Elisa. Tapos, meron pa kami mga crystals.
na nagtatanggal ng mga negative energy na nawawala lahat ng problema ko. Hindi po totoo yan. Kaya nawawala po yung mga problema nyo kasi tinutulungan po kayo ni Papa Jesus. Shut up na lang kasi hindi mo naman alam yung pinagdaanan ko. Mas hindi niyo po alam ang pinagdaanan namin. Kaya niyo pa bang kumain galing sa basurahan? Yuck! Wala naman po pala kayong binatbat sa amin eh. Kung ako po sa inyo, pakawalan nyo na po kami kasi po hindi nyo po makukuha si Elisa. Okay lang. Kapag hindi ko naman kasi makukuha si Elisa, kayo ang malilintikan sa akin. Oh, nakikita niyo siya? Kaya niya kayong gawin na parang Frankenstein. Frankenstein? Yun po ba yung pinagpalit-palit na katawan ng iba-ibang tao? Mismo. At yun ang gagawin ko sa inyo. Oras na hindi tumapad ang tatay niyo sa usapan. Ate, natakot na ako. Ang sama-sama mo! Akala mo makukuha mo si Elisa! Wala ka mapapala sa amin! Wala ka mapapala sa amin! Okay, ganun lang kasimple. Kung gusto niyo makita ang buhay pa ang dalawang batang ito, ibigay niyo sa akin si Elisa. Naiintindihan niyo? Ang dalawang batang ito para kay Elisa. Pag hindi niyo ginawa yon, sa susunod, totoong patanan ni Tom-Tom ang ipapadala ko sa inyo. Oh, Cardo, napasugod ka. Gusto ko lang ho sana mga musta kung paano yung pag-rescue niyo sa anak ko. Sige, dali ah. Cardo, huwag ka mag-alala. Priority namin ang mga anak mo. Sa totoo nga, binubuo na namin ng rescue team para sa kanila. Sir, pasensya na ho kayo Di na talaga ako kasi mapalagay. Sir, may gusto sana ako yung i-recommend ang idea eh. Yun. Sir, ipahin natin si Elisa. Cardo, napakadelikado ng iniisip mo para sa pamangkin mo. Ibig sabihin mo, ipapain natin si Elisa sa mga kidnapper? Pero sir, wala naman kasi iba ng paraan eh. Tsaka yun yung gusto ni Lolo, di ba? Cardo, naiintindihan ko yung kalagayan mo. Alam ko mga anak mo yun at nag-aalala ka. Pero hindi solusyon yung naisip mo. Mas lalaki yung problema natin kung yun yung gawin natin. Pero yun nga yung sinabi, sir eh. Tsaka kunwari lang naman. Hindi naman talaga natin ipapain si Elisa. Sige na! Sa tingin mo ba ganun kadali yun? Hindi mo alam kung paano mag-isip yung dalawang yun. May problema sila sa pag-iisip. Hindi mo pwedeng ipain si Elisa. Paano kung di nila ibalik sa'yo yung mga anak mo? Pero sir, bakit hindi mo na natin subukan? Malay may mag-i-effective yung sinabi ko. Sir naman, ano ba? Ano ko yung nakasalalay dito eh? Cardo, pahinga ka na muna. Ipaubaya mo na lang sa amin pag-rescue sa anak mo. Pangako ko sa'yo, gagawin namin lahat para ma-rescue sila. Pero sir, hindi nga po pwede. Cardo, ano yung mga anak ko naman? hindi natin pwede ipain yung pamangkin mo.
At isa pa, hindi papayag si Dolores at si Victor. Hindi ka kausapin ko. O sige, kausapin mo. Pero hindi sila papayag, sigurado ako. Pero kahit na hindi ako papayag, ikaw papayag ka? Siyempre hindi. Hindi ko ipapain yung anak ko sa mga siraulong yun, no? O pumasok sa isip ng kapatid mo at sinabi niya? Pinaliwanag na rin sa akin lahat ni Roman, Victor. Siguro nasabi lang yun ni Kuya kasi aburido na siya. Pero kahit na, hindi niyo man nabada tayo naisip na sasama ang loob natin? Saan lumagay sa sitwasyon natin? Ipain na anak niya, papayag siya? Victor, intindihin na lang natin si Kuya. Pare-pareho rin naman tayo mga magulang. Anak na rin ang turing ko kina Josie at Tom-Tom. Halos ako na rin ang tumayo sa kanilang ina. Kaya masakit para sa akin na nakikita ko na nasa panganib yung dalawa. Nararamdaman ko lahat ng takot nila at paghihirap nila ngayon. Kung pwede lang talaga na ako na lang ang kunin nila, papayag ako. Naiintindihan ko ang kapatid mo. Pero hindi ko pwedeng ipain ang anak ko. Oo, tutulong ako. Pero magkakamatayo muna kami bago niya kunin ang anak ko. Dolores! Victor! Kuya, Mag-usap nga tayo! Lumabas kayo! Ano ang problema? Hindi mo alam? Nadama yung mga anak ko eh! Si Elisa dapat yung nandun, tutulungan mo dapat ako! Ilabas mo si Elisa! Cardo, umuwi ka na, hindi mo alam sinasabi mo. Kung huwag mo ipagtabuyan! Kuya! Huwag mo ipagtabuyan! Anak yun nandun! Si Elisa dapat yung nahihirapan, hindi yung mga anak ko! Ilabas mo si Elisa! Elisa! Lumabas si Elisa! Kuya, tama na! Kuya, tama na! Victor, tama na! Kuya! Kuya! Umuwi ka na! Kuya, tama na! Umuwi ka na! Si Elisa! Ano nangyayari dito? Bakit kayo nagkakasakitan? At Cardo, bakit ka nag-iiskandalo dito? Kuya, huminahon ka! Bakit ka ba nagkakaganyan? Umuwi Hindi ka ko na! na kaya, Dolores! Kayo man nasa sitwasyon ko, maintindihan niyo ako! Mahirap lang kami! Okay na sa amin, 3 beses kami kumakain sa isang araw! Wala ako ibang yaman! Mga anak ko lang! Wala akong kakilalang ma-influensyang tao para tumulong sa amin! Wala akong mga kakilala, wala akong pera! Dapat si Elisa yung nandoon! Naiintindihan mo! Kami ba sinisisi mo? Hindi namin gusto nangyari sa anak mo. Bakit hindi niyo ko tulungan? Kuya, alam mo bakit ayaw ka namin tulungan. Kuya, alam mo na hindi kami payag sa gusto mo. Hindi namin ipapain ang anak namin sa kanila. Eh, paano yung anak ko? Tutulong kami. Pero nakikiusap ako sa'yo. Huwag mo ipain ang anak ko. Kakamatayin muna tayo bago magawin yun. Ano ba naman sila? Hindi ba naisip na nadamay lang yung mga anak mo? Si Elisa naman talagang punteriya ng mga lecheng yon. Yang si Elisa dapat ang sisihin. Siya may kasalanan. Eh, hindi naman po ginusto ni Elisa yun eh. Hindi niya nga ginusto, pero dapat maisip niyang si Dolores at si Victor na biktima lang si Tom-Tom at si Josie. Hindi naman sa ganun. Sa tingin mo ba, hindi ako namang problema na sa Elisa yung nakuha? Eh yun, may mga magulang. Eh ikaw, ha? Ikaw, hindi ka na makapagpasada, oh. Ano lang kakainin natin, ha? Magluluto na lang ako ng, magsasagang ako ng buhangin para may lamunin tayo. Tama na nga! Nakukurta na ako sa bunganga mo eh. Imbis na makapag-isip ako, yung bunganga mo yung naririnig ko eh. Ngayon ako pang kontrabida. Totoo naman, si Elisa naman talagang punot dulo ng lahat ng ito. Siya dapat ang nandun, hindi yung mga anak ni Cardo.
Titingtingin mo. Bawal po kasing magsita habang kumakain eh. Why are you crying? Lululan ko na po ang lahat. Tama po si Chocardo. Kaya po, kinuha ni Mang Milo si Nati Jocelyn kay Tom dahil po sa akin. Huwag mong intindihin yun. Hindi ka kasali sa usapan ng mga matatanda. Pero ako po ang kasalanan sa lahat. Dapat ako po ang sinisisi. Hindi mo dapat sinisisi ang sarili mo. Bakit ano bang kinalaman mo dun sa nangyari? Nangyari doon dahil may mga masasamang tao dito sa mundo na ginawa nila yon. Wala kang kasalanan doon. Huwag mo sisihin sarili mo. Pero kung ako po ang nakuha ni Mang Milo, dapat hindi niya na po kinuha ang mga pinsan ko. Ako, Elisa, alam mo, meron talagang dahilan kung bakit nangyayari yung mga ganyan. Meron talagang mga masasamang tao. Yun ang mga kumuha sa mga pinsan mo. Ngayon, wala na tayo ibang magagawa kundi pagdasal na lang natin sila, ha? Okay? Alam mo, naisip ko, parang hindi effective yung ginawa mo sa kanila eh. Parang tingin ko, inisip nila para isa kang komedyante nagpapatawa, nagpadala ka ng pata ng baboy. Excuse me? Hindi komedyante ang tawag doon. Ang tawag doon, witty. Witty? Nagpadala ka ng pata ng baboy? Paano ka nila siseryosohin? Ayoko naman kasi maging masyadong harsh, pero since hinihingi mo naman, okay. Can I have your knife? Ang gagawin mo? Pwede magsiseryoso na ako. Since you asked for it. Crispy. Ano ba yan? Galing to. Cardo! Cardo, ano yan? Ano yan? Ganito ni Tom-Tom ah. Bakit may dugo ah? Hello, Roman. O sige, sabihin ko kay Dolores. May lead na naman sila kay Lulu. May nitso sa likuran niya. Ibig sabihin nasa sementeryo siya. At dahil malaki at mukhang pangmayaman yung itsura, hindi siya basta-basta libingan. Musuleyo siya. Kahit po ako na ipain niyo po ako, na po akong gawin ng lahat para na maligtas sa mga prinsip ko. Plano ko kay Lulu. Nakikipagkita ka doon? Kasama ko si Elisa pati ikaw. Asan si Elisa? Wala po, umalis. Kasama niya po si Tatay Cardo at Aling Flora. Nawawala si Elisa. Kinuha siya nila Kuya Cardo at ni Flora. Hindi ko alam saan sila pumunta.